Well, kung ako si Browner, pwede ko rin gawin yon. Kung ako yung chief of staff, ganun din ang gagawin ko. Kung ang perception ko is there is a destabilization plot, May 11, then May 12 ang election, I will act accordingly as the chief of staff. Ano yun? Kahit sabihin yung argument may police, okay lang yung ginagawa ni Browner. Trabaho niya yun. Ang mali is kung dayain yung eleksyon ng COMELEC. Pero yung armed forces para tumayo to defend Manila, because there are reports, there are blogs saying May 11 tumayo na tayo lahat, ganun. That might be a plot by the leftist group to disenfranchise, hindi makaboto yung mga tao. Kaya nga mag-ingat nga dun sa May 11, May 12 yung eleksyon. Anong gagawin nyo? Magbabantay kayo sa COMELEC. And then what? Di kayo makaboto. O di talo talaga. Ma-justify yung sinasabi ni Glenn Chong na tapos na yung eleksyon. Kasi hindi kayo nakaboto eh. Kayong mga Duterte, lumabas. Sinama-sama kayo, May 11. Lala, bantay natin boto. Ay, paano tayo nagbabantay? Wala nga tayo doon. Wala tayo, May 12. Paano tayo boboto? Nandito tayo, nagbibigil. That explains kaya nanalo ang slate ni Marcos. Yung AFP, naggaganyan kasi ayaw nilang destabilization, normal yun. O, kita nyo? Ang masama, yung announcement ng May 11. Kung anong grupo yan. Kung anong grupo yan na gusto na May 11 maglabasan ng tao para bantayan kuno ang eleksyon. Paano ka magbabantay? Boboto nga ng 12 eh. Ano babantay mo? Wala pang boto. May 12 ang boto. At saka anong magagawa ninyo na paano nyo babantayan yan? Anak ng tokwa naman eh. Electronic transfer nga yung transmission eh. Paano babantayan yun? Kung doon pa lang intercepted doon sa ere. Magtatransmit, akala mo dito, maayos. Pagdating doon sa dulo, iba na. Oh. Ewan ko ba sa ating Pilipino? Okay, so binibira na ako. Wilson Cuerdo, good afternoon po Sir Dado, happy Easter po watching from Poland. Kamusta sa Poland? Hello, Wilson Cuerdo. Heidi Ching, Sir Dado, ako ay may panaginip. Ako, pinakita sa akin ng Diyos ang impyerno at talagang may mga kamay nila ay nakataas na parang gusto umalis sa sakit. Kaya naniniwala akong may impyerno po at what's a warning? Sorry, hindi ko huli. Heidi Ching, kaya nga ayoko kung umabot ako doon na nandun pa, tapos pagka nakita mo, anong ginagawa mo rito, BBM? Pare-pares tayo na sa impyerno, no? Ay, kayo mga nasa gobyerno, akala ninyo you'll get away with it? No, nobody gets away from God. William Palomares said hi. Okay? Matitigas ang ulo ng mga Israelita, sabi ni Becky FGF Taiwan. Thank you, Becky. Yun niya Teresita Novila. Ay, alam nyo, kaya nga hanggang sa end of days, kasama ang Israel, kasama Israelites. Sila yung magiging focus ng Armageddon. And then yung temple will be desecrated on that 3.5 year, halfway dun sa halfway dun sa tribulation na sinasabi, 7-year tribulation. Yun yung maunang taon ay peace treaty. Ay, nako, parang nangyayari ngayon yan Peace treaty ng lahat, buong mundo, wala nang gera. Okay? And then after that peace treaty, the second horseman, the one who has the red horse, hindi yung iniinom, lasing, no? He will wage war against nations. So, yun nakakatakot. Yung una, pale horse. Uy, puti. No? Puting kabayo, pale horse.
Tapos nun, with crown and ano. Tapos nun, yung second horse is they will wage war. Yung third is pestilence. Yun na yung mga virus, yung mga ganyan, volcanic eruption, lahat ng sakuna. Yung fourth, kamatayan. Maraming mamamatay. Kalahati ng mundo. Kalahati! 4 billion! Imagine that! And it's better to be included there sa 4 billion kasi yung matitirang 4 billion, you will suffer the wrath of Satan. No? And then, mabuhay ka doon, you will suffer the wrath of God. Grabe. Kasi yung una is, yung first 3.5 years, persecution ng man. Yung gawa ng man-made. No? Kampi ni Satanas, man-made yung ipaghihirap. Tapos nun yung susunod, si God na. Yung tipong bumalik na naman tayo dun sa mga delubyo. Di ba? Remember, Noah's Ark, ano yun? Sodom and Gomorrah, di ba? And then yung mga dumaan pa sa history natin, as in, totally, nagiba yung isang syudad. Troy, ganun ba? Mga disaster. Imagine yung sabay-sabay lahat yun sa isang 3.5 year period. So makita mo, the stars are falling, merong meteor na tatama sa atin, mag-blacken yung buong sky, mamatay lahat ng halaman, mamatay lahat ng kambing, baka, ang hayop, mamatay lahat. Imagine that. 1/3 of the waters initially ang mako-contaminate. 1/3 of all life. Grabe yan, no? Meteor nga o asteroid, o comet. And then magkakaroon ng polar shift siguro kasi parang scroll down na ni-roll yung mga between So parang nag-polar shift yung mundo. Imagine, kung ganyan yung mundo, magiging South Pole, North Pole, magiging equator. Ganyan no? Polar shift. Yung North Pole, South Pole. So gumanyan, wow, magiging equator na. Tapos yung equator ngayon, kasama Pilipinas, malapit tayo doon, gaganyan, nandun tayo. Magkakaroon tayo ng winter. Tapos matunaw lahat ng yelo sa South Pole at North Pole. Ay, tataas yung dagat. Imagine yung effect sa lahat ng coastal cities. Patay ang Manila. Kaya yung flood control project yung pinagagawa, wala yan. Wala yan. Pagka dumating yung mga gastos-gastos kayo dyan, di kayo nag-iisip Kolektay na lang lahat ng tubig. Ay, nako, kahirap ng natin. Kaya nga, na lang dyan you ask for forgiveness, you repent, and then live your daily life sa tama. Okay. Teresita Novilla, long live FGF worldwide. Thank you, Teresita Novilla. Yaku, matuwa niya si Commander Bukay, Teresita Novilla, long live FGF worldwide. Yaku, ang military ngayon parang kontento na sila sa kita kanya-kanyang kaya hindi kumikilos. Kaya nga Teresita Novilla, thank you for the dog food. Damian said hi. Linda de Guzman, Saudi, said hi. Neri Sierra, Lot po, sir. Mas Batenya, good morning, sir. Bonifacio, sir, kilala mo ba si General Blando? Siya yung pumalit kay General, General Browner, na siya yung mabait si General Blando. Very fatherly. Rowena, kamusta, sir, General Blando, shout out, sir. Kamusta na kayo? Kamusta po kayo, sir? God bless. Thank you sa pag-alaga nyo sa amin noon at pagturo. Rowena Villanueva Opina, Teresita, under Supremo SFGF and yung FGF ay kay Sir Metran na. Tama. Oscar Agaran. Kaya wala dapat siraan. Kasi yung magsiraan, ano gusto nyo? Magbakbakan kami ni Metran. Pangit.
Saludo kami sa inyo, Sir Captain Dano. Thank you. Teresita Navila, pag hindi tumino ang eleksyon, ang last recourse ay FGF, Reboot, and RevGov. Yan Commander Bukay Yan, dinig mo si Teresita Navila. FGF ang inaasahan, Reboot, and RevGov. Team Espelita, hi po. Robert Bradburn, you can learn about life by just looking at this guy. Thank you, Robert. God bless you. Much appreciated. Robert Bradburn, thank you. Gina Lomboy, blessed Sunday po, Sir Dado. From London, from Great Britain. Together, Jamarin Randri. Said hi. Josephine Gonzaga. Shout out po, Sir Dado. Saudi Arabia is watching. Thank you. Let's comes delicate. Sobrang marites. Virgilia de los Reyes, kaya bawiin na natin ang ibinigay ng kapangyarihan. We can. We all stand up. Tama na ang mga bangag. We can do that. We become David. We all become David. Kaya Blanco, buhay ka na. Ano yan? Kayla Blanco. Ayan Ikaw, Pilipino ka, pero ano ka? Makaka-bad trip ka. Clarita Espiloy, Happy Easter, Sir Dado, watching from Samar. Thank you. Kamusta sa mga taga-Samar? Heron Nima Cabrera, hello, sir. Wendy Chongklong, sir, ang ayusin muna natin ang dayaan sa eleksyon, utang na loob. Paano maayos yun? Wala tayo sa power. Kaya kailangan, tayo ang nasa power, taong bayan. Kailangan natin, maayos nyo lang yung dayaan sa eleksyon pagka magre-reboot tayo. Kailangan nyo, revolutionary government. No? Pagka dadaanin nyo sa mga file-file ng kaso, mga batas, mawala yan. It will all be dismissed kasi hawak nila So, dapat dyan, ang solusyon, yung taong bayan tumayo, you take back democracy, you establish a revolutionary government, which I will be doing sa mga vlog ko na susunod. Kasi yun ang gusto kong pag-usapan. Hindi yung panay ngak-ngak na, wala naman. What you do after? Sige, mag-people power tayo, and then all of a sudden, everybody, anong gagawin natin? Mag-aaway na naman tayo, magpapatayan. Bakit? Kasi nga, everybody wants power So, at least, I will devote my time talking about it so that kung sino man ang gustong kumopya kayo. Kopyahin nyo na. Para at least may pumasok dyan na maganda, ma-implement, no? I have to go kasi I have to go to mass na Okay, maraming salamat. Sorry, hindi ko mabasa. John, thank you, John, thank you. Ingat po kayo, Teresita Navila, SGF, laban ni Goliath. Thank you, Teresita Navila. Tatang, shout out. Tatang, loko-loko, Virgilio de los Reyes. Kapdata, may ideya ka ba kung sino ang double agent sa nakapasok sa Duterte camp? Kasi parati na bulilyaso ang mga plano ng FGF. Hindi. Ang tanong, sino nakapasok sa FGF? No? Yung Duterte camp, di namin malaman kung sino doon. Pero they have a suspicion already kung sino. No? Ang galing ng administration na to kasi di kaya nila magpasok ng mga Sir, follower ako dito sa Bohol, long live po. Count me in sa Divine Defender of Humanity. Thank you, Heidi Ching, inagabayan ka po ng Diyos dahil nakikita po ang inyong puso na ang kalakip ay malasakit at pagmamahal sa paglilingkod sa bansa. Thank you, Heidi. Jik Suelo. Romeo Lumapak. Lucy Dres, Cap Dado, hindi lang po sa Pinas ang hudas. Ang kalat around the world. Yes, I know. Kaya nga, but we have to do something. Wala tayong sa ibang bansa Ang concern natin, Pilipinas. Daming hudas dito. Virgilio de los Reyes, marami mga demonyo sa gobyerno ng marami. Lucy Drick, sama-sama sila. Kaya nga, ang kinakailangan,
wrath ng taong bayan. We take back democracy. We get back what we have lent them. Pinahiram lang natin eh. Tapos nun, we reboot everything. That's the only way. If we want to move forward, we want to stay focused, tayo yung masunod, tayo yung leader, direksyon, discipline, dapat disiplinahin natin sarili natin, discipline, decisiveness, dapat alam natin yung ginagawa natin. We install the death penalty, we try everyone who is found guilty, ganon. Wala nang keme-keme. No, tapos nun, parang di pa marisan, and then we be determined to do so. We are determined to do so na tapusin to, ayusin natin Pilipinas. That's the only way. No, that's the only way. Tapos nun, we need divine guidance already. So that's the only way. Otherwise, wala tayo. Another 40 years in the desert. Lucy Dres, may ano ito? Mga sir, nagkalat around the world, minsan mga kasama pa sa hapagkainan, di ba? Mga hudas. Okay, so hindi ko na masabi iba. Sorry hindi ko na mabasa iba. Katrina Luis, good morning sir. Kagising ko lang po watching from Saudi. Happy Easter po. Maraming salamat. Happy Easter sa lahat. So, ang lahat tayo, we're being tested, yung leadership natin. Okay, whatever side you are, Duterte ka, Sara ka, Bongbong ka, lahat ng organizations, Maisug, Iglesia, Christian, KOJC, Marcos, Tamba, AFP, PNP, lahat tayo. Our leadership and character is being tested. So, kunyari kayo tumanggap ng bayad, wala na. Semplang kayo, bagsak kayo. Alam na langit yon. And you will face reckoning of the people. Kunyari. Sa FGF tayo, we're being tested. Yung leadership natin, tsaka yung character natin. Semplang tayo, galit yung mga tao natin. Bongbong Marcos, ikaw, bangag-bangag ka, ganun-ganun ka. Wala. Dadating yung punto, matatanggal ka dyan sa pwesto mo. You cannot hold on to power forever. The Filipino people know that you are a bad leader. Tambag, ganun ka rin. Masyado ka ambisyoso. Di ba? Lahat kayo, Congress, we will shut you down. Because panay kayong mga bangas. Ang yayabang nyo, contempt. Grijaldo hanggang ngayon nakakontempt pa. Nakakulong pa. Hanggang ngayon, wala kayong kwenta. Wala kayong kwenta, Congress. Senate, tarantado, hindi kayo makapag-contempt. Buti pa yung Congress nakaka-contempt. Kayo, hindi nyo makontempt. Sinungaling na. Harap-harapan. Anong pinapairal ninyo? Camaraderie sa Senate, respeto sa Senate President. Ina nyo, kakainis kayo. Lahat kayo, sara namin kayo. Wala di sulit, bayad ng taong bayan sa inyo. We will reorganize Senate and Congress. We will shut down COMELEC. Whether na may election na yan o wala, we will shut you down because you have proven how many elections na kayo ang pinagmumula ng dayaan. Kayo yung nangongolekta. COMELEC, kumolekta. Hello Garci was never rectified, was never Wala naman nakakasuhan doon. Wala nakulong. Kaya nga, tapos yung kay Andy Bautista, COMELEC Commissioner, bilyon. Bayad. Kaya nga, COMELEC is a dirty organization. It has to be rectified. It has to be reorganized. No? Sorry do sa mga empleyado dyan. Sorry. But it's a corrupted agency. Human rights. Nasaan yung human rights? Kayo. Nasa si Duterte, nakulong. Anong ginagawa nyo? Yung mga namatay na armed forces, anong ginagawa nyo? Hayop kayo. Human rights kayo ng mga kaliwa. Human rights kayo ng mga politikong gago. Kaya nga, hanip kayo. Wala rin na kailangan talaga lahat. That's why, mga kababayan, we need to take back democracy. We don't have to take back power. No? Actually, the power is within us. All of the time, 24/7. Marcos can declare martial law. Yes. We can declare martial law. Yes. Pinairam lang natin sa kanya. Kaya okay, natatakot sa mga gagunto, mga abuso. Kunwari lang yan. Nagtatapang-tapangan niya mga yan, tinatakot kayo. Pero okay, natatakot kasi tayo dapat ang kinakatakutan. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba.
Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.